Kalahating dekada siyang naging ermitanyo. Ang isa sa ating mga makabagong makata, makabayan, makabuluhan, ang mga tulang sinasaawit ni Mr. Dong Abay. Ang tanong, sa Yano o nung magsolo, ano nga ba ang mga multo at isyong bumabagabag ngayon kay Dong? Wasak siya, mga bayaw. Basta, wasak. Ganda ng lugar, no? Napaka-romantic dito, no? Parang masarap maglabas ng acoustic guitar, kanta-kanta lang. At mga bayaw, iyan ang masarap gawin ngayon. Pero, imbis na magkantahan tayo, makipagkwentuhan na lang muna tayo kasama natin ang nag-iisang Dong Abay. Ayan, no? Namin. Magandang gabi sa'yo, Dong. Ako, nahihiya ako eh. Bakit naman? Idolo ko to dati eh. Hanggang ngayon. Buti nga, sumasama pa sa atin ito eh, no? Kumusta ka na, Dong? Ito, okay lang ako. Okay pa ako. May banda ako ulit. Oo, balita ko nga. At nag-release ako ng album. Ito ba yung sinasabi mo, Dong? Itong Rebulto? Ayan, Rebulto. Sino nag-produce na itong Rebulto? Nag-produce na Team Manila. Kaya ganyan yung visual art. Maganda yung kanyang Saan nga natin ito? Ito, bagong-bago pa ito sa akin. Hindi ka naman masyadong fascinated kay Rizal. Halata ko lang. Hindi kasi ang nangyari, wala naman ako sa idea ko na gagawa ko ng album tungkol kay Rizal. Nagsimula yan sa Dulaang UP. Noong 150 years ni Rizal, so maraming mga lumabas na mga tribute sa kanya. Sa pelikula, sa theater to, yung kinonta ko ng Dulaang UP. Meron silang play, Rizal X. Sabi na, sulat daw ako ng dalawang kanta para include sa play. Kasi collaborative eh, iba-ibang artist. Rizal X, no? Rizal X. So, nag-contribute ako ng 3 kanta, ginamit nila yung 2 kanta. Nung habang ginagawa ko yung album na yan, nagre-research ako. Basa ako ng mga sulat-sulat ni Rizal, ni Bloomington, ganyan. So, anong nangyari, ginanahan ako. So, sa akin, full length yung dating kahit na 7 songs lang yung album. Kumbaga, pinayagan ako sa tingin ko ni Jose Rizal na makagawa ng 7 kanta. So, yun yung resulta, yung Rebulto. Tsaka parang electronica to, di ba? Parang ganun yung dating, di ba? Oo, kasi ang nangyari dito, nag-record ako ng demo ko, gitara at saka ng boses ko, sinabit ko kay Buddy, tsaka kay Buddy Raymond. Zabala. Buddy Zabala ng Razorhead, tsaka si Raymond. Binigay ko sa kanila yung demo ko. Kinausap ko sila, mag-recording na kami kay Shinji sa Sound Creation. Sabi niya sa akin na walang gitara. Siyempre, hindi ako sanay na walang, kasi rock and roll tayo. May gitara, may bass, tsaka may drum set. Yung alam ko na basic sa musika pag tumutugtog. Inisip ko na posible. May punto sila na gawing electronica yung album kasi fictional yung story, tsaka magical yung story. So, anong May way pa? naratibo ito, ibig sabihin. Itong mga kantang to, may narrative pa rin siya. Napanood mo yung pelikulang Bayani Tribune? Oo, napanood ko rin. Teka muna, bago sa lahat, ang sarap itong iced tea. Ayan, no? Iinom natin. Uminom muna tayo ng iced tea. Ayan, no? Sarap yung iced tea natin. Ayan, no? Parang pinakagusto ko sa lahat dito ang title yung Titigas. Kanya-kanyang Rizal. Diba? So, si Rizal is different things to different people. Ano ang Rizal mo? Ang Rizal na definisyon ni Dong Abay. Sa tingin ko itong tattoo ko. Ito yung Rizal ko. Rizal sa Dapitan. Tol, si Ronnie Lazaro yata yan, Tol. Hindi ko nga alam eh. Basta pinatdo ko kay Chris Garcia. Pumunta siya sa Pilipinas kasi Las Vegas base si Chris Garcia. So naisip ko na gumawa ng homage tattoo kay Sir Rizal. Kasi si Rizal sa Dapitan, ito yung pinakagusto kong Rizal. Kasi ito yung Rizal na nakatulong sa mga kababayan natin. Tinuruan niya yung irrigation, tayo siya, nagtanim siya. So, in-improve niya yung Dapitan. Babaha pa rin doon hanggang ngayon, ha? Saan? Sa Dapitan? Talaga? Oo. Hindi pa ako nakarating. Sa likod ng UST. At the risk of, ginawa mo itong Rebulto, tapos iba yung tunog mo. Okay. Siyempre, iba rin naman yung tunog ng Dong Abay na solo doon sa dati mong banda na Razorheads. Okay. Hindi ka ba natakot na baka ma-alienate mo yung mga dati mong mga followers? Ganito, ang nangyari dyan kasi kumbaga nung... Ayan, sakto yan. May pulo. Salamat. Anong tawag po dyan? Chick, wow. Wow! Sige. Tapos pwedeng makahingi pa ulit ng yung iced tea ka mo kung pwede. Okay, tuloy. Okay, tuloy. Sorry. Kasi sa akin, naniwala ako sa producer ko. Kung may tiwala ako sa 2 tao na to na matagal ko na rin katrabaho, si Buddy at si Raymond. Naisip ko na nagtagpo kami sa level na tipong bakit hindi tayo mag-introduce ng ibang tunog na hindi na-expect ng mga tao galing sa akin. Kasi na-expect ng mga tao sa akin, kakanta ako ng mga punk, kakanta ako ng mga folk at saka ng mga
kanta na ano, ganyan. Nanlilimahid sa rebellion. Yan. Mismo, pulang-pula. Kapag alagad ka ng sining, kung naniniwala ka alagad ka ng sining, ang binibigay mo sa mga tao, something new, bago. At kasi kung wala kang mabibigay, di kakanta ulit ako ng Banal na Aso. Kumbaga, forever ko nang kakantahin yan. Yun ang pinakamalaking hit ng Eraserheads. Oo nga pala, hindi ko pala hit yun. No? Pare ko pala yun. Toink! Nagkaroon ng pan, nagkaroon ng Dong Abay. Marami kasi nagtatanong, bakit laging nag-iiba-iba ang personnel mo? Mahilig ako mag-disband ng banda. Isa na sa mga ano ko, layunin ko sa buhay. Parang ayaw kitang maging kabanda. Masasaktan ako. Sasaktan lang Hindi. I see. Sa akin kasi, ewan ko, siguro hindi nila ako gustong katrabaho, yung mga dati kong kabanda, or tipong naghahanap ako siguro ng mga galing na kabanda. Sa tingin ko na, tagpuan ko na yung... O baka may ibang landas na silang gustong kahakin. Sa tingin ko yung unang rason kung bakit madalas ako magwatak siguro with regards sa musicality. Kumbaga may mga gusto akong puntahan na sa tingin ko ayaw puntahan yung mga kasama ko. Okay naman akong katrabaho eh. Kung trabaho, tugtog. Pero ayun pa, isa pa. Ano naman po yan, sir? Ayun. Balong la pobre. Saktong-sakto yan. Marami tayong kinakain. So sa akin, masaya ako sa ginagawa ko na may mga tao talaga ako nakakausap. Kung gano'n Mga kayo. champion, totoo. Salamat Lord. Mga tacos to eh. Tapos meron pang sauce. Iyan, no? Masarap daw yung parang adobo nila dito. Ano? Hindi ba sa every album, Yeah. merong attempt at recapturing that old glory? Hindi eh. Sa akin, mas masaya ako na pupasok ako sa studio. Nakatrabaho si Shinji, si Raymond, tapos naririnig ko yung bagong tunog ko, tapos pinitipan ko sa bahay yung recording ko. Tapos nagagawa ko yung boses ko kasi ayun na yung pagkakataon na palagi kong sinasabi sa sarili ko na kailangan kong gamitin yung boses ko bilang instrumento. So sa akin, kumbaga, marami pang ma-expect yung mga tao. Kumbaga, been there, done that, yung glory na yan, kung may glory man. Yung glory naman yan, hindi man nagbigay sa akin ng bilyong Yung piso. glory na yan, may brace na ngayon yan. Wala naman akong nakuhang bahay at lote dyan sa glory na yan eh. Pero sa akin lang, kumbaga, mas masaya pa rin na nagpapatuloy ako. So, na-enjoy mo lang yung creative process? Doon ako mas nag-enjoy. Doon ako kinikilig talaga eh. Talagang gustong-gusto ko talaga yung buhay ko na involved ako doon sa paggawa ko ng kanta. Kasi first and foremost, hindi ako composer. Mas gusto kong tawagin sarili ko as songwriter. Kasi gusto ko talaga nasusulat eh. Kumbaga, kaya nga ako nagpatattoo nito. Ito yung aking unang tattoo kay Johnny Lau para matandaan ko talaga na kailangan ko talaga magsulat. Parang may batang ng anak, no? Yun talaga yun. Ito yun. Palagi siyang buntis, yung bulol. Ito yung aking creativity tattoo. Kumbaga, gustong isipin palagi nanganganak ng ideya. Pero yung mga Alam mo ba, Lord, na-witness ko nung graduate to. Kailan lang. Pumunta kami di ba kami nag-document ni Fox? Poklong, oo. Ang ganda nung ano na yun. 10,000 years after nung... Oo. Pero nung nag-graduate ako, after 17, 18 years. Kasi, kumbaga, tinapos ko talaga yung undergrad ko sa Sa UP, sa University of the Philippines, anong tinapos mo doon ng 18 years? Bachelor of Arts in Philippine Studies. Philippine Studies. Yun ba yung original na kurso? Yun ang original na course ko. Kumbaga, hindi ako nag-library science o galing ako engineering. Pinaparinggan mo ba si boss? Dahil sa Facebook, may time din na umaten pa ako nung parang exhibit mo na parang paalis ka ng ibang bansa, di ba? Parang papunta ng Netherlands ba? Hindi. New Zealand. New Zealand, tapos ano ka pa ng exhibit. Anong nangyari doon? Ba't mo naisipan na mag-migrate na lang? Yung time na yun talagang nabigla ako sa nangyari sa buhay ko na tipong, kasi nagpapamilya ako, may anak ako, so inisip ko na kinakabahan ako sa magiging kinabukasan ng anak ko. Bagsak talaga yung ekonomiya ko. Gusto ko na umalis sa Pilipinas, ayoko na dito, ayoko na kayo makita. Natural na makaranas ng ganyan. Oo, totoo yun. Minsan ba, hindi mo nararamdaman na parang medyo ungrateful o ingrato ang audience? Hindi ko sila masisisi, mga tao eh, kasi nakikinig sila eh. Kung hindi nila ako kilala, okay lang. Kung hindi alam yung mga kanta ko, okay lang din sa akin. Mas grateful ako dun sa mga mas nakikinig or tipong alam kahit may isang kanta. Nag-show ako sa Chicago, pare. Wow, okay. Itong nakaraang buwan. Tapos meron ng isang matandang Pilipina na never pa ako napakinggan. Siguro mga 60 plus na siya. Pagkatapos ng concert, pare, lumapit sa akin. Sabi niya, salamat sa'yo
convert mo ko. Where can I buy your albums? So hindi niya alam yung Eraserheads, hindi niya alam yung Long Away. So natuwa ako doon. Ayun ang sa tingin ko pinaka ko grateful ako sa doon sa ginagawa ko na meron akong namumulat na isang tao Na hindi alam ang iyong nakaraan. walang alam. Tabula rasa yan. Pero dahil dyan, Dong, ito, sarap din to, Dong. Yan, ayun. Yan, oh. Sige. Dahil malapit na yung September 21, kumain tayo. Masasabi mo na you are a much happier man now than you were nung period ng seclusion mo. Unang-una pa rin, masaya ako kasi may anak na ako si Awit, at kailangan niya ako. Kumbaga, meron kang responsibilidad Katulad dati na tipong, rock and roll ka lang na ganyan, wala kang tutong ang buhay mo. Kung gusto mo mag-stay ng pera. Kung saan ka matutulog, gano'n lang. Nagawa niyo ba yon nung kainitan ng banda mo na Eraserheads? Na ano? Lustay, maraming babae. Yung tingin ko, academe. Walang mga chicks, gano'n? Meron yung mga feminist. Feminist. Siyempre, kapag mag-rock and roll ka na dyan, Sampo yung mga yan. ang sama ng tingin sa'yo. Sabihin sa'yo, masyado kang, you're a pig, you're a chauvinist ka masyado. So sa akin lang, siyempre, ko rin yun. Konsiderasyon ko din yung nakikinig din sa akin, mga ganyan. Tsaka hindi ako gwapo Wala naman debate dyan. Oo nga. Balita ko, ikaw guro din sa iyong anak. Nag-homeschool yung anak ko. Sinay namin na mag-asawa na Sa Dex to. Ito yung sa Dex. i-homeschool yung anak Hindi, siya mismo. Siya mismo. Pero kami dalawa ng asawa ko. Kasi Saan kayo kumukuha sa Dex ng ano? Hindi. siyempre internet. Tapos meron kaming mga kaibigan din ng mga homeschoolers ng mga parents. Umattend din ako ng conference ng association ng mga homeschoolers sa Pilipinas. So nakakuha kami ng ideya kung paano gagawin yung homeschooling ng anak ko. Meron kang tinatawag na green thumb. Green thumb talaga. Noon pa, kahit anong college ako, meron mga tinatanim ako talagang nabubuhan. So kaya ka nakaka-receive. Yung mga ligaw na damo, pinuputol mo ba yung mga ligaw na damo? Rizal sa Dapita. Ha? Mga ligaw na damo, pinuputol mo? O nag-aalaga ka rin ng mga ligaw na damo? Hindi, hinugot ko rin siya Hinugot kasi, mo kasi hindi siya magandang tingnan sa aking hardin. May pocket garden lang, hindi malaking hardin, pero enough na para makapag-relax. Kasi nakaka-relax yung green. Kapag nakakita ka ng green, kapag palagi na lang nakaharap ka sa computer, para ma-relax yung mata mo, titingin ka sa green. Pag pagod ka sa trabaho, tingin ka sa kakapunuan. Green din yung tinitignan ko Sabihin natin, itong pamumuhay mo ngayon Oo. ay hindi typical na bahagi ng tinatawag nating sistema Totoo. ng mga tao nasa age group mo. Okay, mga ganyan, mga executives, mga ganyan. Oo. Yung kaibigan natin na si Raymond Marasigan mula sa bandang Yano noon. Okay. Medyo nangamba siya noon, pero hindi unfounded naman yung fears niya. Kasi parang, wow, bakit ganito? Magdi-disband yung banda niya na Yano. Pero kasi, yung edad nila noon, masyado nang late para pumasok ka sa konbensyonal na opisina. Tama. Okay. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, nakikita mo ba yung sarili mo sa ganong estado, bumabalik sa konbensyonal? Alam mo, dahil wala na akong gig, wala akong magawa sa music, para magkaroon ng pera, may pinost ako dati na handa akong maging kapaglinis ng bahay. Kumbaga janitor. Bakit hindi? Isip ko na rin na mag-call center. Pero totoo lahat ng tao, mga kaibigan ko. Siyempre, kumbaga, pa-apply naman. Kumbaga, pasok mo naman ako dyan. Ayaw nila. Ayaw nila. Tuloy may ginagawa mo. Handa ka na mag-MRT araw-araw? Ganyan. Oo. Kumbaga, handa ako magsuot ng necktie. Inisip ko na yun, pare. Kahit pang diaper, wala talaga? Wala. Oo. Hindi na ako nagda-diaper Okay. Feeling ko kung ikaw, masisira ulo mo. Oo, hindi Isang kaya. araw pa lang. Hindi kaya ng Hindi nga masira ulo nila sa'yo. Pwede rin yun. Hindi kaya ng sistema ko yung gano'n. Kasi sa akin lang, kumbaga, nagtatrabaho ako halimbawa, magsusulat, masarap magsulat kapag alas 4 ng Madaling araw. madaling araw. Oo. Diba talagang, yung utak mo, blanco, tapos tahimik. Wow, sarap ng gitara. Pag tutono ko yung gitara ko, talagang, alam mo, kinikilabutan ako pag kinikwento ko sa inyo kasi masarap yung pakiramdam ko na kasama ko lang yung gitara ko at saka yung sulat ko yung may papel dyan sa harap ko na blanco tapos yung gitara ko. Men, ang sarap talaga Kumaga, ayun yung hindi ko pagpapalit na gawain sa buhay. Yung mahabang proseso ng pagkukumbli, no? Mula sa lipunan
Parang iba na yung vibe ni Dong. Mas, ano na, Mas mas... gusto ko, Mas maliwanag. mas gusto ko. Yung buhay ko ngayon. Unang-una, nararamdaman ko na kailangan pala ako. Sino ang mga may kailangan sa'yo? Yan. Yung mga tao na hindi ko na-expect na kailangan pala nila ako. Like, ako, ikwento ko na yung states ko, no? Pumunta ako sa Los Angeles. Gig ako doon. Kasama si Bamboo. Nag-concert kami sa Los Angeles. Naramdaman ko yung mata ng mga tao. Yung lungkot. Tapos pagkakita nila, pagkarinig nila ng kanta ko, ng tinugtog ko, yung saya. So yung, nakita mo, please, kantahin mo na. Teka muna. Baka yung mga kantang yan, yung mga kantang inabot nila dito at narinig nila dito at naging bahagi ng kanilang kabataan. May mga ganyan. So, kailangan. Like, may mga lugar talagang pinupuntahan na tipong sasabihin nila yung kanta mo, sisigaw nila yung kanta mo, tapos kakantahin mo, tapos makikita mo yung tuwa, yung ngiti. Katulad nung nag-gig ako sa loob ng preso, sa Maximum. Imaginein mo yun. Sa Rock-Ed. Nasa laya pa sila nung narinig nila yung mga kanta ko dati sa dati kong banda. Tapos nung kinakanta ko sa loob ng Maximum, sa loob na sila. Naramdaman mo, umiyak sila, Umiyak pare. sila. Ano ito yung pare ko? Hindi, Toyang. Ito yan. May isang henerasyon ka pa rin kasi na hindi mo itatanggal. Na para sa kanila, ang mga kantang kagaya ng Mangkulas, Pabili ng Tsinelas, mga SM, ganyan. Alam mo yon, naging bahagi ng buhay nila. Totoo. May period doon sa karir mo, Dong, na dinideprive mo sa kanila yon. Ikaw lang naman ang pwedeng kumanta nun eh. Tama. Pero yung may kaibigan ako, nanood ng Lou Reed sa Germany, wala siya kinantang Velvet Underground. Ay, di. Lurid naman kasi yun. Na-addict sila lahat doon. Pero sa akin lang, kumbaga, alam ko napapatayin ako ng mga tao kapag hindi ko nantayan. Naniniwala ako doon. Kumbaga, talagang kailangan kong kantahin. Sa akin naman, kailangan ko rin talagang kantahin. Hindi ka ba nasasawa? Siguro ano lang yan, Dong, 50% lang. Pero kailangan din maintindihan ng mga tao na Eh, bago ka rin namang ginawa, di ba? Oo nga. Na ang buhay ko nagpapatuloy after na itong mga kanta na Bakit to. mo okay na ako ba yan? Ay, sorry. Akala ko ka-table kita. Kumbaga, gusto ko lang ipaunawa din sa mga tao na hindi ako huminto na magsulat ng mga kanta. As much as possible, yung setlist ko, bibigay ko yung mga gusto kong kantahin sa live. Hindi dahil sa ni-request mo. Mas trip ko yun. No. Bottom line, ikaw pa rin ang #1 audience mo eh, bilang Tama. performer. Tama. Dapat masaya muna ako bilang performer. Tama. Bago kita mapasaya Tama bilang yun. audience. Kailangan ko maging masaya sa stage, lalo na yung stage akin yun. Isa siyang sacred space sa akin. Tipong yung spasyo ko na to, ginagalang ko to, tipong kailangan kong malagay dito sa stage na to, yung sarili ko, para makita nyo, maintindihan ko ano yung gusto kong sabihin para sa inyong lahat. Kunyari lang, anong gusto mong huling hapunan mo? Wow! Gusto ko Bicol dish. Gusto ko ng laing, mga kinunot, mga yung pagi. Pagi? Gusto ko yung mga Bakit? gano'n. Bicol Express, mga Kasi taga Bicol yung tatay ko, tapos yung sa wife ko, ano din? Bicol din. Bicol din sila. So, kumaga yung lasa niya, gusto ko. Yun yung gusto mo ano. Bicol, namimiss ko yun dito yung gulay-gulay. Mahilig ako sa gulay, yung gulay na may gata. Yung sa epitaph naman. Epitaph? Hindi ko alam eh. Pwedeng blanco na lang siguro epitaph ko, no? Baka sabihin nila, Rico Blanco, men. Sa iyong funeral march. Pero mahaba yung funeral march, no? Mahaba, Gawin natin 3 songs. Sa Gano'n. tingin ko, something Cordilleran. Yung Chanta Cordillera. Mas gusto ko yun. Dong Dong Ay si Dong Abay. Pwede ganun. Ikaw, Hindi ko alam eh. Gangnam Style. Gangnam Style. Opa, Gangnam Style. Oy, maraming salamat sa oras mo. Ay, salamat, Lord. Nakabura tayo ng show. Salamat, Masak. Salamat. Ang galing. Mahirap magtanong. Actually, no. Kwentuhan lang tayo. Pero ano ba yun? What's up, everybody? What's up?